Mahiwaga nga mati Papa Carlo. Sa Japan, ang tawag ng ang busina ay kulay green. Kulay green. Pero ang tawag nila blue. Bakit? Oh, blue. Bakit? Blue. Hindi blue na word na Japanese word na blue. Blue na kulay. Yung English na word, tawag nila blue. Oo. Bakit? Di ko matanong, do ako marunong mag-Nihongo eh. Asawa ko magaling Blue. Ha? Ano mo? Yung asawa ko Mga magaling. nanonood ba dyan? Mga nasa dyan. Bakit tawag niya blue? Yung sa stoplight. Kulay green naman siya, pero blue. Ganun. Ngayon, ginawa ko, di ba nag-drive ako doon? Sabi, blue. Ang sabi ko ngayon, ginawa ko, Sana nag-practice ka ng magsalita ng Nihongo. Nilonggo. Blue! Rasa oh. Rasa blue ha. Verde yan. Te, ano ko da? Mag-upod ka ha. Te, di na lang. Blue, buang ka. Buang man ka. Buwang ka. Buang man ka. Blue. Ara, green, verde yan. Nilonggo, hindi Nihongo. Yung na-invento palang kotse, kauna-unang kotse, wala palang busina yan. Ha? Totoo. Nung unang panahon, tahimik ang kalsada. Walang busina. Kasi nga walang busina. Oo. January 29, 1886, si Carl Benz, yan ang nag-imbento, nagdisenyo ng isang Busina? sasakyan Na may busina? na gamit ay gasolina. 1886. Okay? At ang gulong niyan 3. Hindi pa 4 noon. 3 lang gulong. Isa sa unahan, 2 sa likod. Nasa gitna yung nasa unahan. Gasolina ang unang naimbento, hindi po diesel. 1886. Pero, ang naimbentong sasakyan na yan ay walang busina. Wala pang ganito. So, tahimik ang kalsada noon. Nung naimbento ang sasakyan, dali-dali ang mga tao nagsibilihan. Baliktad ang mundo noon. Normal ang kabayo. Normal ang kabayo. Pag may kotse ka, mayaman ka. Mahal ang kotse noong 1886. Mahal. Mahal. Bibihira. Mga matataas na uri lamang ang may kaya nga bumili ng mga ganitong Pag meron kang kotse, ikaw yung mayaman. Ngayon, baliktad. Pag meron kang kabayo, Mayaman ibig sabihin, asindero to. Mayaman yan. Mukhang malaki yung rancho dun Ibang klase yan, di ba? Ibang klase, mayaman yan. Yung may kotse, sakto lang ngayon yan. Mayaman pa rin, may kotse. Pero iba yung yaman na may kabayo ngayon. Tama. Bibihira yung may Kumbaga, pag nakita ka na na meron kang kabayo, kasing level mo na si Gustavo Royales. Yan. Saka si Sergio Santibanez. Sergio Santibanez. Ka-level mo na yung mga Royales family. Oo. Kilala mo yon? Oo. Yun yung na-invento nung unang panahon. Hanggang sa Papa Carlo, yung mga kotse na na-invento noon, ginamit na sa kalsada. Ang problema kasi noong unang panahon, kaya rin nag-invento ng sasakyan, hindi na makontrol yung kabayo. Yung dumi sa kalsada. Alam nyo ba na kung makikita nyo sa history, yung mga sa Amerika, halimbawa lang sa Amerika, yung mga
yung mga bahay o yung mga gusali, lagi may hagdan na baitang, siguro mga 5 o 6 na baitang, paakyat lagi, mula doon sa sahig. Hindi siya pantay doon sa mismong daanan. Yung mga lumang makikita nyo naman yan, yung mga lumang building, lumang structure, laging may baitang na, lagi siyang paakyat, hindi siya level doon sa sahig ng daanan. Kasi noong unang panahon, yung sahig, yung road, lupa yan. Tapos, puro maduming klaseng lupa. Dahil nga dinadaanan ng kabayo. Tama. So, hindi siya, yung mga gusali, yung mga structure, yung mga disenyo. Hindi siya flat. Oo, at hindi siya level doon. Kasi nga, may mga dumi ng kabayo. Bako-bako siya. Oo, saka madumi, mabaho. Mabaho. Oo. Kaya, ginagamitan ng baitang yung mga gusali para yung mga tao may maapakan. Maapakan man makakapagpagpag bago makarating doon sa mismong unang palapag. Hindi na mangangamoy yung shoes. Hanggang sa dumating yung panahon na ang dami ng may kabayo, ang daming dadaan dito, ang dumi. Nag-isip na ng iba pang baraan ng transportasyon. Ito nga yung sasakyan, 1886. Kaso nga lang, ang naimbentong sasakyan noon walang busina. Tama. Kaya, nung ginamit ito, hindi naman makontrol yung aksidente, Papa Carlo. Ang dami talagang ang daming aksidente. Ang daming aksidente noong unang panahon na nabunggo. Bungguan. Kasi nga, walang signal Walang busina. Ang daming sabitan. Kaya ang ginamit ng mga tao noon ay pito at potpot. Yan, ito ang una. Ang problema, kailangan lagi mong hawak to. Yung potpot. Kakambyo ka pa. Ang dami mo busy na yung kamay mo. Ang problema, maraming ang nadidisgrasya dahil hawak manabela, hawak mo pa yung yung potpot mo. Yung busina mo. Kaya ang daming nadidisgrasya, Papa Jeff. Papa Jepoy, parang hindi kumbinsido yung kasama mo na papanood ko. Niyuyukuan ka lang. Medyo nakulangan lang ako dun sa storya niya. Sabi dito ni parang may wisdom si Papa Carlo pag nag-deliver ng alamat. Wow! Halata nyo naman sa tono pa lang niya pag nagsalita siya ng alamat. Kumbaga, hindi siya sincere. Nung unang panahon, yung mga sasakyan, wala pang busina. Wala pang busina. Pero meron silang brake. Tama? Tama. Siyempre, paano hinto yan? Pero, ang katotohanan niyan, Papa Jepoy, nung unang panahon, So, tama ka na naman, mali ako. A portion. Ha? A portion. Yung sinabi mo, meron kang konting tinama doon, Papa Jepoy. Ang unang sasakyan noong unang panahon, wala siyang preno, wala din siyang brake. Gulat ka, no? Parang imposible naman yun. Sino nag-imbento niya? Kaano naman yun? Mag-iimbento ka, hindi mo alam paano pahintuin? Yun na nga yun. Kasi nung inimbento nila itong sasakyan na ito, kumbaga, yung unang inimbento nilang sasakyan, wala pang makina. Tulak-tulak pa lang. So, parang sa Japan yan. Tulak-tulak. Tulak-tulak pa lang yun. Yung sa Japan? Nakita ko yung sa Tokyo Tao ang makina. Tao pa lang ang makina, Papa Jepoy. At ang gulong nila ay paa pa lang. Hanggang sa napagod. Saan yan Flintstones? Flintstones. Ganyan. Gumaganon muna, tas bubuelo. Hanggang sa napagod sila, Papa Jepoy. Ito yung, kumbaga, So, mali na naman ako. Mali ka. In-explain ko lang kung paano nagsimula.
Noong unang panahon, kwadrado lang yan, kumbaga aparador lang yan, binutasan, at kinakarga nila yung aparador. Kumbaga ang nagsisilbing gulong, yung mga paa nila. So kailangan ng 2 tao yun. Hanggang sa napagod sila, Papa Jepoy, nilagyan nila ng 4 na gulong. Paano hindi mapapagod? Paa nga yung Pambihira, papain mo. Sumakay sa Balintawak, sa kabababa, sa Tarlac. Sabi, sumakay sa Balintawak. Boss, saan tayo? Hacienda Luisita. Ayop ka, ikaw na lang. Sabi. Hacienda Luisita Hanggang sa inimbento nila. Ayaw yan. Yun nga, tama yung sinabi mo, nagkaayawan yung mga tao. So ang ginawa nila, naglagay sila ng gulong, 4 na gulong. So ang ginawa, tulak-tulak lang. Tarlac. Yabadabadu! So, kayong mga tao, mga nanonood, mga nakikinig, mas naniniwalaan nyo to kaysa sa kinukwento ko? Wait lang. Wait lang, Papa. Makinig ka muna. Hindi pa tapos. Yan ang gusto nyo madinig? Yabadabadu! Tapos? Hindi pa tapos. Ano nangyari ngayon? Medyo napagod sila dahil paa nga yung nagiging gulong. So, ang ginawa nila, membento sila ng gulong. So, nilagyan na nila ng 4 na gulong itong aparador na ito. So, ibig sabihin, nakatakbo na ng maayos. Ang problema, Papa Jepoy, napagod itong tagatulak. Kumbaga, unfair ba yung sa nakasakay? Siyempre, tinutulak niya. Siya yung pagod. Ang ginawa, nag-iimbento na sila ng makina, Papa Jepoy. Para wala na magtutulak. So, lahat magbe-benefit. Ang problema, yung na-inventong makina, wala pang preno. Ngayon, ang unang preno, siya rin ba nag-imbento ng eroplano? ha? Siya rin ba nag-imbento ng eroplano? Sino yan? Iba to. Ha? Iba to. Buhay pa yan? Ha? Patay na. Dapat lang. Mag-iimbento ka ng kotse, di mo alam, walang preno. Para ka nag-imbento ng eroplano. Kaya mong paliparin, pero landing. Di ko alam paano palandingin mo. Kaya mo lang magpalipad, pero palandingin, di mo kaya. Ang unang naging preno nila, Papa Jepoy, paa muna. Brake. Okay. Oo. Kumbaga, tsinelas mo na yung pinang-brake nila. Height Oo. Kaso, ang problema, ang dami na didisgrasya. Kasi pag mabilis yung takbo ng sasakyan, hindi mo na mamamanage, mabubunggo ka talaga. Kaya pala, nung unang panahon, mabili ang tsinelas. Oo, mabili. Kasi pamreno nila yan. Tapos, ang una pa nilang ginawa, Papa Jepoy, mas nauna pa na imbento yung busina. Busina. Mas nauna pang na-imbento yung busina. Mas naunang na-imbento ang busina kaysa kaysa doon sa preno. Oo. Paano nangyari yun? Gusto nilang kasi yung alam mo yun, nung unang panahon, pag dumami aksidente. Dumami ang aksidente. Bungguan. Pag sumisigaw sila, tabi. Pag sumisigaw sila ng ganon, wala namang tawag nito, medyo mahina yung boses. Ang dami pa rin nasasagasaan. Kaya nag-imbento sila ng busina ng napakalakas. Oo. Kaya pag nagbusina, at least kumonte yung disgrasya, Papa Jeff. Tumatabi yung mga tao. Kaso, kahit meron ka pang busina, naisip nila na mag-imbento na rin ng brake. So, ibig sabihin? Nauna yung... Yan ang sinasabi mo? Oo. Ha? Nauna yung busina. Pambihira ka? Para tumabi yung mga tao. Anong klaseng mekaniko yun? Nagpagawa ng preno? Sasabihin sa'yo, boss, hindi ako marunong gumawa ng preno. Lagyan lang natin ng busina. Tapos, anong busina nilagay? Ha? Ha? Parinig nga. Ayop ka, parang busina ng tren yan, ha? Parang tren yung parating, ha? Talagang tatabihan yung tao. Tren yan, eh. Sinadya nila yun. Sinadya nila na... Yung busina ng tren, nilagay para malakas. Sa busina ng kotse. Oo. Yan ang gusto mo sabihin. Para lahat ng tao... Magtabihan, talagang magulat. Talagang tatabi ka, tren yan, eh, oh.
yung mga tao hindi pa rin na nagagawang tumabi. Kaya nasasagasaan. Kaya nag-isip na sila ng paraan na maka-imbento na talaga ng brake. Ang una nilang ginawang brake ay yung ang ginawa nila kahoy lang muna, pinangkakalso lang muna nito sa gilid ng gulong. Tapos kaso kasi katagalan napupudpud, nababali yung kahoy. Oo. Kaya nag-imbento na sila na yung na-connect doon sa gulong, yung brake. Kumbaga, meron na silang pipindutin. Parang nakita ko na yan Ganyan yung style sa pedicab yung gulong mismo, yung tinatapakan. Ganun. Yan, ibig sabihin yun ang unang preno? Yun yung unang preno. Austin them keep doing your thing. Let the boys keep Yung sa pedicab? Sa pedicab. coming in the gymnastics. Iipit mo muna doon sa gulong. You know it's all about the team. Jordan and man. So do you wanna join the team? Barangay LS 97.1 Number 1